Sa bawat opisina, sa bawat pirma, sa bawat desisyon at sa bawat araw ng paglilingkod, may mga kwentong hindi laging nasasabi. Mga kwento ng sakripisyo, mga kwento ng pagkakamali, mga kwento ng pagbangon at mga kwentong nagbibigay ng pag-asa. Bago po yan, tayo po ay magkape muna. Ako po si Doc Ron Bedia at ito ang sa likod ng serbisyo. Mga kwentong hindi laging nasasabi at simulan na natin. Narito ang isang kwentong ibinahagi sa atin ng isang itago natin sa pangalang Anonymous. Ang dami may ganyang pangalan ngayon no? Anonymous, no? Ito ang kanyang story. Binago namin ang ilang detalye para maprotektahan ang pagkakakilanlan ng taong sangkot. Wala namang ginawang masama pero tingnan natin sa buong storya niya. Narito ang kwento. Ang title po ng ating episode ngayon, How Do You Handle Multiple Deadlines at the Same Time? Ito ang kwento niya. Doc Ron, administrative support staff po ako sa isang national government agency. Sa 5 taon ko sa serbisyo, natutunan kong hindi lang trabaho ang mabigat. Minsan, sabay-sabay din ang responsibilidad. Nakakaawa naman siya, no? Grabe. At siguro nakaka-relate kayo dyan. Minsan, may report, may meeting. Kapag may meeting, may coordination. Kapag tapos na ang office hours, tuloy pa rin ang messages. Minsan, hanggang weekend. Minsan, pati holiday. Dahil sa dami ng kailangan tapusin, maraming kasamahan ang nakakaranas ng stress, burnout, at madalas na pagkakasakit. Kapag may nagkasakit, nadadagdagan ng trabaho ng mga natitira. Doble ang gawain, sabay-sabay ang deadline. Sa huli, na itatawid naman namin ang lahat ng dapat gawin. Pero gusto ko pong itanong, Doc Ron, paano po ba haharapin ang maraming gawain na kailangang matapos ng sabay-sabay? Ayan. Sino sa inyo dyan sa inyo ang sabay-sabay na ginagawa ang trabaho sa isang oras? Okay, stop muna tayo. Cut. Oo. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento, no? Sa totoo lang, ito ang realidad ng napakaraming public servants. Kahit po kami dito sa studio, maraming sumasang-ayon na sabay-sabay na ang trabaho. No? Kaya hindi mo pwedeng ikat basta-basta ang trabaho mo na yan, kailangan tuloy-tuloy. Pero may isang bagay tayong kailangan tandaan. Hindi ka nag-iisa sa ganitong sitwasyon. Hindi sabay-sabay ginagawa ang trabaho. Sabay-sabay lang ang deadline. Magkaiba ang dalawa kapag iniisip mong kailangan mong gawin ang 5 trabaho ng sabay-sabay. Tataas ang stress mo at bababa ang quality ng output. Di ba? Totoo naman. Kapag sabay-sabay mong ginagawa, nagraratel ka. Ikaw ay nangangamba kung matatapos mo ba ito ng tama at naaayon sa panahon. Sa halip, ang gawin nyo po, unahin ang paglista ng deliverables. Alamin kung alin ang may pinakamataas na epekto at alin ang may malapit na sa deadline. At alin ang may ibang taong naghihintay bago makausad ang kanilang trabaho. Dahil kapag malinaw ang priority, magagawa natin ang isang gawain ng buong atensyon bago lumipat sa susunod. Kung alam mong hindi talaga kakayanin ng oras, huwag hintaying lumampas ang deadline bago magsabi. Makipag-usap po agad sa supervisor ninyo. Ang maagang paghingi ng suporta ay bahagi ng pagiging responsable. Alam mo, ang iba kasi sa atin hindi humihingi ng tulong, no? Lalo yung mga millennial na tulad ko diyan. Sanay tayo na kung kaya nating gawin, gagawin natin, di ba? Ang isang pagod na empleyado ay hindi nagiging mas produktibo dahil lamang mas mahabang oras ng trabaho. Mas nagiging produktibo siya kapag may malinaw na sistema, maayos na koordinasyon at sapat na pahinga. Ikaw ba? Nakapagpahinga ka na ba? Ano yung pahinga? Ha? Marami ang nagtatanong sa akin kung nagpapahinga pa daw ako kasi ang dami kong ginagawa sa isang araw. Ano katulad kagabi,
galing ako sa panonood ng isang theatrical play. Umuwi ako mga 12:30 na, no? Kasi nakapagkwentuhan pa tayo sa mga casts. Tapos nagising tayo ng 4:30. Actually, hindi naman nagising talaga eh. Umidlip lang. Pero tuloy tayo sa mga gawain. May mga deadline na kailangang habulin. Pero wag nating hayaang ang kalusugan ang maging kapalit ng bawat accomplishment. Oo nga, nakapag-ipon ka ng malaki. Pero pag na-ospital ka, ang laki ng magagastos mo. Kaya sa mga katulad ng ating letter sender, lakas maka-MMK, no? Dito sa likod ng serbisyo, kung katulad kayo ng ating letter sender, alamin ang priorities, ilista, huwag gawin ng sabay-sabay. Kailangan gawin kung ano yung mas malaki yung impact kesa sa mas hindi naman ganoon kalaki para mas masubmit natin ng maayos ang mga deliverable natin. Bawat kwento ay may aral, bawat karanasan ay may halaga, at bawat public servant ay may boses na nararapat marinig. Kung mayroon kang kwentong nais ibahagi, maaari mo itong ipadala sa amin ng anonymous at confidential. Pero kung gusto mong pangalanan ng sarili mo, wala naman pong problema yon. Basta maghanda ka lang sa iyong resignation letter. Biro lamang po. Ako po si Doc Ron Bidia. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Ito ang sa likod ng serbisyo. Mga kwentong hindi laging nasasabi.